Panginoon. I-guide mo kami patungo sa katotohanan. Buksan mo ang aming kalooban, aming kaisipan. Idilat mo ang aming mga mata upang makita namin ang aming mga ginagawa at makita namin ang hindi namin ginawa at may aayos namin ang mga mali namin sa buhay. Pangunahan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin at hubugin mo kami upang kami maging tunay na leader mo upang ikay mabibigyan ng karangalan sa buhay namin sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Amen. Amen. Okay po. Pwede kayo umuwi, pwede kayo tumuloy, pero ito, pag hindi kayo umuwi, mabilisan lang ito. Kasi hindi yan sinasanay sa mahabang oras. Okay, so Matthew chapter 25 verse 14. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong naglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ang bawat isa ng 5,000, ang isa na may 2,000 at ang isa ay 1,000. Pagkatapos siya ay umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangangalakal iyon at nagtubo siya ng 5,000. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinagpasulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin, ito pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yaman naging tapat ka sa kakaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, ito po ang ibinigay niyong 2,000, ito naman po ang 2,000 tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo mahigpit. Alam ko pong kayo mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinatamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito pa po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilarag sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting na sa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, do'y tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. My dear brothers and sisters, ito ang salita ng Panginoon. Okay po, ang ating pong pag-aaralan ngayon, pananagutan sa Diyos. Makinig kayo mabuti. Okay? Makinig kayo, pwede kayo umurong dito konti. Kasi sobrang layo nila, hindi yung makikita nila. Bubulang konti. Okay. Una, ang ating pong temang pag-uusapan ngayon, pananagutan sa Diyos. Okay, so sa verse 15, para madali tayo, sa verse 15, mayroon tayong ika nga na equal oportunidad. Pag sinabi mong equal oportunidad, lahat tayo ay pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos. Pwede tayong pagkatiwalaan ng Panginoon. Pwede tayong bigyan ng isang pagkakataon. Pwede tayong pagkatiwalaan ng kanyang kayamanan. Ang kayamanan ng Diyos, pwede niyang ipagkatiwala sa tao. Usually, ang tao nilikha niya, hindi naman planong maghirap eh. Hindi yan planong maghirap. Dapat ang tao ay maging maunlad ng buhay. So, pag sinabi kasing equal opportunity, hindi yan nagtumutukoy na mayaman ka, mahirap ako, graduate ka, hindi ako, undergraduate ako, hindi na ako pagkakatiwalaan. Hindi ganun. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos, bibigyan ka lang tulad sa amin, magkapatid. Kami ay 11 buhay. Lahat yan sila nakasubok na maghanap buhay, magnegosyo. Pero ilan lang ang lumusot.
Dalawa lang kami ang lumusot. Sa siyam kaming magkapatid, lahat yan, binigyan ng pa-oportunidad magnegosyo, pero ilan lang lumusot? Dalawa lang kami. Kasi yung tatlong kong kapatid, binigyan ko ng tag 5,000, ang sabi ko, tutubo yan, huwag ka munang bumili ng appliances. So sa madaling salita, hindi nakinig ng payo. Tumubo, binili appliances. So yung pagtubo, binili mo appliances, ano pa ngayong kapital mo? Wala. Okay, so yung equal opportunity na ibinigay sa atin, tulad yun sa inyo, hindi naman lahat kayo graduate, pero ginawang leader. Okay? Saan siya naka-base yung naghirang sa inyo as a leader? Naka-base siya sa inyong ipinakitang pag-uugali. Doon siya naka-base. Kung sino man naghirang din, tama, ng kanilang para maging leader. So doon niya nakita at doon siya naka-base sa ito mabait, ito masunurin. Kaya ang nangyari, ginawan siya ng oportunidad na maging leader. Okay. So kung ganun ang qualification, pwede kasing pumalya. Okay, equal, sabi mga equal opportunity. Equal opportunity. Okay, so balikan natin ang verse 15. Okay, ang verse 15, yung binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ng isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto. So ibig sabihin, nakadepende ang Diyos kung ano yung ability mo. Okay? Nakadepende siya kung ano yung ability mo. Halimbawa, ang ability mo ngayon ay pang 5 tao lang ang capacity mo. So yun lang ibigay ng Diyos, pang 5 tao lang. Hindi ka niya bibigyan ng pang 10 tao. Kung dumating man yung 10 tao, mawawala din yun sa'yo. Kasi hindi mo siya maalagaan. Okay? So anong mayroon sa binigyan ng 5,000 ginto? 2,000 ginto ang isa, kasi 3 sila binigyan. Yung dalawa kasi, makinig kayo mabuti, no? Meron kasi silang positive thinking. Pag mayroon kang positive thinking as a leader, madali kang makarating. Kasi yung pagiging positive thinking mo, no, siya yung magtutulak sa'yo para mararating mo ang mga pangarap mo sa buhay. Yung dalawa kasi, positive thinking. Ibig sabihin, yung binigyan siya ng 5,000, so tinanggap niya, then, pinangangalakan. Yung binigyan yung 2,000, tinanggap niya, then, pinangangalakan. Makinig kayo kasi sa dulo kasi medyo offended yung ating pag-uusapan. Parang personal ang dating ng ating pinag-usapan. Kasi, ngayon, wag niyo muna ako ituring na leader mo. Ituring niyo muna ako ang pastor. Kasi para ma-deliver ko ito na walang personal. Kasi mamaya, pag ituring mo leader, amo ako, wala. Ang dating mo dyan, lason ka na ang isip mo. Sasabihin mo, hindi, pinatatamaan ako ni Sir. No, hindi ako nagpapatama. Sabi mo, positive thinking. Positive thinking. Okay, so yung 5,000, 2,000, tumanggap, umalis, nangalakal. Kumilos agad. Ito yung problema sa 1,000. Negative thinking. Alam mo ba yung mga taong negative thinking, sigurista yan. Mapanglamang yan. Okay, tingnan mo. Then, dahil negative thinking, itong pinakamasakit na sasabihin ko sa inyo, pag negative thinking ang dala mo, masama yung pag-uugali mo. Pag masama ang pag-uugali mo, wala. Itatapon mo lang yung mga leader mo, ang mga tao mo. Sayang yung mga tao, kawawa yung mga tao. Kung leader ka, as negative thinking ang dala mo. Halimbawa, sinita ka. Sinita ka para mapabuti ka, pero nagalit ka. Sinita ka para mapabuti ka, pero nainis ka. Sinita ka para mapabuti ka, pero nabwisit ka. Saan tayo pupunta? Kung ganun ang pag-uugali ng isang tao, ng isang ina, ng isang ama, at ng isang manggagawa, saan tayo pupunta? Di pare-pareho tayo mabigat. Okay. Ito yung pinakamabigat. Verse 19, no? Verse 19, nagkaroon ng audit. Okay, sabi niya, verse 19. Okay, ang verse 19, audit, investment with interest. Okay, tatandaan mo as a leader, pwede kang i-audit anytime. Pwede kang i-audit.
Pwede kang pa-reportin ng anytime. Pag sinabi ng manager mo, pag sinabi ng staff ng opisina, pwede kang puntahan doon at pwede kang papuntahin dito. At pag hindi mo yan ginawa, ate, kuya, sa sunod, hindi ka na maging leader. Tatanggalin ka na nila. Okay? Kasi ang verse 19 ulit yan. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-uulat. Tanong, anong salitang pinag-uulat? Angela? Pinagre-report ka. Mag-report ka. Anong gagawin mo pag pinareport ka? Magre-report ka. Pupunta ka doon. Gagawa ka ng report. Now, paano ka gumawa ka ng report? On the spot, pinagawa ka ng report, hindi ka araw-araw gumawa ng report. As a leader, as a pastor, as a Christian, dapat araw-araw ka gumawa ka ng report. Kasi yan ang iyong obligasyon, katulad yun sa guard. Tama ba, kuya? Tama? Pag ang guard, pag may pumapasok, nililista yung pangalan. Nililista niya ang kung anong sadya. Tama? Okay. Pag umuwi yan, nililista ko anong oras lumabas. Okay? Kung hindi niya ginawa, bukas pa siya sa gagawa. Sa dami niyang problema, di nalimutan yan. Okay? So, isa pa din mga negligent of duty. So, dito sa Biblia, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-uulat. Okay? Tinitinanong record. So, hindi pwedeng pag ikaw leader, may pinaka-leader, at mayroon kang pinaka-leader, mayroong pinaka-leader. That's big boss. Okay? So, as a leader, tungkulin mo mag-ulat. As a leader, hindi mo kailangan sabihin bukas na, mamaya na. No. No. Kung ganun ang attitude mo, I'm sorry. Okay? Sabi ko, bukas, ito, wala na. Pagdating ko. Now, look. Andyan pa. That is something wrong. May problema ka. Hindi pa, pag ikaw leader, ay hindi mo priority ang utos ng leader mo, I'm sorry. Pagdating ng araw, mawawalan ka ng trabaho. Very clear, legal yan eh. Tama, mali? Tama, mali? Tama. Okay. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon, verse 19, that is audit, investment with interest. Okay? Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-uulat. Tungkulin mo. Hindi pwedeng wala kang oras. Hindi pwede. Huwag mong ipipilit. Alam mo ba, pag leader ka, tinawag kang as a leader, number one, matatakot ka pag inutusan ka ng boss mo. Kung wala kang takot, huwag ka na mag-leader. Surrender your position. Kasi magsasuffer sila, magsasuffer ka rin. Correct? Tama mali? Tama. Magsasuffer yung pinaka-leader mo, magsasuffer ka rin. Kasi ang problema, yung attitude mo. Yung attitude ay hindi masunurin. So kung ikaw ay leader ay hindi masunurin sa iyong manager, anong asahan mo sa mga tao mo? Susunod ba sila? Hindi sila susunod. Kasi tatandaan nyo, kaibigan, yung sinasabi sa Lucas chapter 6, na ang iyong ginawa sa iyong kapwa, yun din ang gagawin ng Diyos sa iyo. Kung sutil ka as a leader sa manager mo, sutil ka as a leader patungo sa supervisor mo, at ikaw layman, sutil ka sa leader mo, then, ako na mismo sasabi. Saan mo dadalhin ang sarili mo? Hindi ganun, ate. So ngayon, kung ikaw leader ngayon ay hindi ka masunurin, then, I tell you promptly, my dear brothers and sisters, please step down. Mag-step down ka as a leader. Huwag mong tanggapin. Di ba sa Senado, na sa Blue Ribbon Committee, binigay kay J.B. Ejercito, binigay kay Rapi Tulfo, tinanggihan nila. Kumanga ako dun eh. Kasi pag Blue Ribbon Committee, pinakamagandang posisyon yan sa Senado, even sa Congress.
Kasi pwede kang, anytime, pwede kang mag-imbestiga. Pero tinanggihan. Kasi yung sinasabi ng senador, sabi niya, alam ko ang aking capacity. Huwag ka mag-leader kung alam mo, hindi ka leader. Kasi pag leader ka, kailangan masunurin kang leader. Kasi may tao ka eh. Hindi ka susunod sa taas mo. Sa head superior mo. Hindi ka susunod. Sinong susunod sa'yo? Walang susunod sa'yo. Halimbawa, kayo mga babae na masukan kayo dito. Hindi kayo masunurin dito. Sinong susunod na anak mo? Hindi susunod sa'yo ang anak mo. Kahit takutin mo pa yan. Kahit parusahan mo pa yan. Hindi yan sila susunod. Kasi ipamumukha yan sa'yo ng Diyos. Kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa, yun din ang gagawin niya sa'yo. Tandaan niyo yan kahit saan ka magpunta. Amen po ba? Amen. Pag inunit ka, tulad yun, pag inunit ka, halimbawa, yung isa doon sa gilid. Pag inunit namin yung tao mo, hindi naman ikaw inedit mo. Hindi naman ikaw i-audit namin, yung tao mo. Pag naglapses yung tao mo, ikaw ang mananagot. Hindi ka pwede magturo. Hindi mo pwede sabihin, eh sir, problema nila yun. Eh sir, kasalanan nila yun. Boss, kasalanan nila yun. No. Ikaw ang tatamaan as a leader. Kasi pananagutan mo yan eh. Kaya nga hindi ka pwedeng mag-leader ka na hindi ka nagpapaalam, umaalis ka, hindi ka nagpapaalam kung saan ka. As a leader, ang una mong maging investment, communicate sa iyong tauhan. Na kung saan ka pumunta, andito lang ako, pag kailangan mo ako, tawagan mo ako. Kasi kailangan yung communication para yung tao mo na iniiwanan mo, hindi mamasunog yan. Ibig sabihin, hindi malitsyon yan. Hindi literal ang sinasabi ko. Hindi yan lapain ng mali-mali. Kasi as a leader, dapat ikaw ang mag-supervise. Amen? Amen. Okay. Next slide, please. Audit with investment. Okay, audit. Dito na, promotion na. Verse 21. Okay. Promotion na. Kanina, audit, investment with interest. Ngayon, promotion na. Promotion with interest. Okay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling. Magaling, tapat, at mabuting lingkod. Sabi niya, alika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kakaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Di ba? Promotion. Matulad dito. Oh. So nakita ko, nabagot, nainis, nabwisit. Kasi pantay sila ng sweldo. Sabi ko, huwag ka magmamadali. Antayin mo yung araw, oras, lugar, taon, at bukas. So, yung na-promote siya, mataas ang sweldo niya. Tinataasan siya ng 10,000 a month. So, tuwang-tuwa siya. Kasi ang maraming leader na nagmamadali. No, hindi ganun. Hindi ganun. Hindi ka pwede magdikta. Ako, pwede ba ako magdikta? Parang ganito? Okay, ako pastor. Okay, sasabihin ko, Panginoon, patawarin mo yan. Panginoon, patawarin mo yan. Pwede ba ganun? No, hindi ganun. Mag-antay ka ng oras, lugar, buwan, petsa, taon. Antayin mo yun. Ang mangga, pag hilaw, kainin mo, mapakla. Amen? Amen. Okay. So, sabi dito, promotion. Sabi niya, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Wow. Sabi mo nga, wow. Wow. Bibigyan ka ng 20 tao, 50 tao, 100 tao, tapos tataasan ka ng sweldo, di wow. Tama? Nagising sila na, isang tao lang tinaasan October. Yung isa naka-wow. Yung isa naka-wow-wow. Okay? Siyempre, kaya nga, pag ikaw ay namamasukan, patuwain mo ang pinuno mo. Ang leader mo. Kasi pag hindi mo pinatuwa ang leader mo, hindi ka increasean yan. Hindi ka i-recommend yan. Halimbawa, ang leader mo ngayon ang leader mo ngayon makasarili. Panalangin mo yan. Sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, total hindi naman talaga leader ito dahil pinabayaan kami, alisin mo na nga ito.
Tama? Totoo yan. Idaan mo lang sa prayer, tatanggalin ng Diyos yun. Minsan, ano lang yan eh, ang mangyayari yan, minsan bibigyan lang yung kalituhan ng problema, magre-resign na agad yan. Pero pag ang leader kasi na itinalaga, ang daming problema yan, lagi may solusyon yan. Kasi hindi yan siya pababayaan ng Diyos eh. Amen? Amen. Tambakan mo ng ang tao na tinawag ng Panginoon ng problema, hindi yan susuko. Kasi bawat problema ang kinaharap niya, ipapakita ng Diyos sa kanya ang solusyon. Amen po ba? Amen. Okay. So magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Ibig sabihin, ano yun eh, yung ang kausap niya dyan, yung tumanggap ng 5,000 at 2,000. Isa lang kasi ang sinabi ng Panginoon eh, tapat, magaling, tapat at mabuting alipin. Pero yung sa tumanggap ng 1,000, pag-usapan natin yan mamaya. Okay, anong tinanggap? Anong tinanggap ng tumanggap ng 1,000? Ito yun. Dahil hindi siya nagiging tapat, hindi siya mabuting alipin. Sa verse 26 to 28, no? 1,000 minus 1,000 equals? Oh. Tinanggalan pa siya ng kayamanan, inalis pa siya sa posisyon, tinanggal pa siya sa kanyang katungkulan. That's why, kaibigan, tinawag namin kayo. Para suriin, tingnan mo ang sarili mo, kasama ka ba dyan? Kung matanggal ka as a leader, wala kang dapat ikasama ng loob. Kasi hindi mo pinatunayan, hindi mo ginamit yung oportunidad, hindi mo ginamit ang panahon, hindi mo nilabas mo ang sipag mo, hindi mo dinisiplina ang sarili mo. Kung matanggal ka as a leader, then thank you, bye, and goodbye. Amen po ba? Amen. Okay, so anong sabi sa verse 26? Ito yung mga taong tamad, number 1, reklamador. Okay. Pag ang inyong tao ay tamad yan, makasarili yan, namimili ng magandang lugar yan. Doon ako kasi hindi mainit. Mainit sa labas eh, ganun. So, ibig sabihin may problema yan. Okay, sa verse 26, sumagot ang kanyang Panginoon, masama. Kayong narito, lagi ko sinasabi, mag-ipon kayo papunta sa bangko. Baliktad din minsan eh. Nag-iipon patungo sa Alakansya, ano pa? Di ba mayroon silang sinasamahan? Palawagan, kung iuwi yan sa probinsyang Pangasinan, di ba? Wala na, tapos na palawagan. Bakit anong purpose pa sasali ka sa palawagan? Anong purpose? Alam mo ba yung pagpalawagan number 1, ang purpose kung sasali ka sa palawagan number 1, yung una nagsweldo, siya yung unang kawawa. Yung una. Di ba? Palawagan ngayon, 40 katao. So, ang una, naka-40,000 kung 1,000. Siya yung kawawa. Linggo-linggo, siya problema magbayad. Ang masaya doon, yung pinaka-40. Magdasal ka rin, na yung pang 20, hindi mag-alisan. Kasi pag mag-alisan yung pang 20, gibanong ang palawagan, ikaw kawawa. Okay? Oo. Bakit ka mag-ipon ng palawagan? Anong purpose? Para gamitin mo yung isa? Gamitin mo sila? Magpagamit ako? Ibangko mo. Biblical, ibangko mo. Hindi pa mawawala. Pastor, sir, mas maganda yung palawagan, yung the spot instant prayer eh. Pag nagpalawagan tayo ngayon, lahat na nagdadasal na number 1. Wala pa nagdasal ng 40 doon. Kasi gusto niya, pag number 1 siya kagad unang gagamit ng pera. So, ibig sabihin, nagagamit ka. Sabi mo, ang sakit mo naman sa magsalita. Totoo naman talaga yun eh, kagagamit ang mundo. Amen? Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik? Next slide please. Bakit hindi mo yan? Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko?
Okay. Anong mayroon doon sa itang bangko? May interest. Kaya nga dyan ka nilagay as a leader para mayroong tubo, may kita ang company iyong pinaglilingkuran. Yun ang purpose. Kaya nga nilagay kayo as a leader para yung mga tao yung mapoproteksyonan, para hindi matanggal. Kaya nga nilagay ka as a leader, sila at ikaw, para magkakaroon yung department ng crown yan. Ibig sabihin, dapat lumago lahat yan, kumita ang lahat yan, na-promote ang lahat yan. Pag hindi maka-Diyos, hindi ganun ang layunin. Gusto siya lang. Ako lang makilala, ako ang sumikat, ako ang tumasang posisyon, ako lumaki ang sweldo. Kung ganun ka kaibigan, hindi ka gagawin leader ng God. Amen? Okay, bakit hindi mo nailamang ilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano ay may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000. May 10,000 salaping ginto. Okay, so kunin. Kinuha yung 1,000, tinanggal siya sa posisyon, tinanggal pa siya as empleyado. Okay? So, anong dapat gawin? Kung bibigyan ka ng oportunidad bukas, i-grab mo yung oportunidad sa pagiging mas positive thinking. Hindi negative thinking. Kasi madaling magyabang. Madaling magyabang sa kahit saan naman po ako, maka-apply naman ako. Madali. Gawin mo bukas para makita mo yung yabang mo personal. Kaya nga ako, hindi ako nagyabang kasi alam ko ang dulo kung anong bunga ng kayabangan. Ang hindi pagsunod sa instruction ng boss mo, ang hindi pagsunod ng instruction ng opisina mo, ang hindi pagsunod ng instruction ng bisor mo, ipinakikita mo ang kayabangan mo. Ang hindi pagsunod, very clear. May example na lang. Sabi ko, bukas wala na yan, makita. Tingnan mo, wala. Andyan na. Ilang taong dumaan yan? Kasi nga walang malasakit. Okay, example. Pinatira kayo rito, pinatira kayo doon saan man kayong lupalop ng inyong pupuntahan at pinanggalingan. Tatandaan mo, i-audit ka yan. Kahit libre ka, pwede kang tanggalan. Okay? Pwede kang tanggalan. Sabi ko nga sa'yo ang oportunidad na nakatira ka sa isang tahanan at wala kang obligasyon, mag-iingat ka. Kasi kung maningil sila, hanip. Tandaan niya. So yung oportunidad, samantala maraming tao nagbabayad ng tubig, ilaw, bahay. Aba, kung makatira ka dito, nag-iipon ka ng 5,000 a month. Samantala yung ibang tao nagdurusa magbayad. So anong oportunidad yun? That is kabutihang loob na ibinibigay sa isang tao. At pag dumating sa punto na yan, huwag kang magiging sutil. Hindi ka pwede maging rebellion kasi may nagmamanage. Tatandaan niyo yan lagi. Kung gusto niyo tumagal sa laban, then sikapin niyo magiging maka-Diyos kayo. Kasi ang pagiging maka-Diyos, nagliligtas ka ng kapahamakan, nagliligtas ka ng aberya, nagliligtas ka ng kagutuman, at nagliligtas ka ng isang senaryong mabigo ka sa laban. Kasi ang pagiging sutil, ang pagiging rebelde, walang taong naaawa sa kanya. Tandaan niyo lagi yan. Hanggat sutil ka, lumalaban ka sa anumang pamunuan, walang maaawa sa iyong tao. At pag walang maaawa sa iyong tao, kawawa ka. Tatandaan mo, huwag mong ilagay na magaling ka, huwag mong ilagay na malakas ka, at huwag mong ilagay na matyaga ka. Lahat ng tao ay nangangailangan ng tulong ng bawat isa. Tandaan mo lagi yan. Pag inudit kayo, wala kang magawa. So, anong nangyari sa 1,000? Tinanggal. Inalisan ng posisyon. Tapos, ang sabi sa verse 30, tingnan mo verse 30. Itapon niyo sa kadiliman. Sa labas, ang walang silbing taong iyan.
Okay? Minsan, pag sinabihan ka walang silbi, nagagalit ka. Pero in biblical, nagsasabi. Sabi niya, itapon nyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Ibig sabihin, wala kang kwenta, punta ka na ng impyerno. Hanggat mayroon pang oportunidad na ituwid mo ang mga kulang mo, hanggat mayroon pang oportunidad na binigyan ka pa ng oras at pagkakataon, simula ngayong gabi, kaibigan, mag-isip ka, huwag kang matulog, huwag kang maghanap ng cellphone mo, i-off mo yung cellphone mo, manalamin ka, maliwanag yung aral, maliwanag yung verse, at magtatanong ka, saan mo dadalhin ang sarili mo? Kasi malimit ko yung tanong sa sarili ko. Pag ako nanalamin, Rowel, kung ikaw bumitaw, saan mo dadalhin ang sarili mo? Kaya pag ako yung maharap sa mga matinding problema, isa lang ang laban ko, Rowel, magpakatatag ka lang. May Diyos na tutulong sa'yo. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Okay, so hindi masama natanggalan ka ng trabaho. Hindi masama natanggalan ka ng posisyon. Hindi masama. Pero hanggat hindi pa dumating ang mga bagay na yon, halimbawa, ako, ang credential ko, ang pagkatao ko, very simple. Pag inalisan mo ako ng posisyon, that is goodbye. Enough na yon sa akin. Na pag inalisan mo ako ng posisyon, ang ibig sabihin, ayaw mo na sa akin. Hindi ka si Rowel. Bakit si Rowel ganun? Bakit si Rowel napaka-sensitive? Kasi si Rowel namuhay ng salita ng Diyos. Hindi pwede kapito ko. Kasi ang oportunidad, hindi mo nagagawa, ibigay mo sa iba, kasi may gagawa. Amen? Amen. Huwag mong pilitin na manungkulan ka, pero hindi mo kayang pagyamanin. Kasi as a leader, no? Tatlo ang gagawin ng leader. One, as a leader, i-construct mo ang tauhan mo. Anong i-construct mo sa kanila? One, mindsetting nila. Two, yung pag-uugali nila. Then three, yung kasalanan nila. As a leader, kailangan gawin mo yun. I-construct mo ang isip nila, ang pananaw nila, kasi ang argumento ng sanlibutan, nagsisimula yan sa pananaw. Kaya nga nagtatalo ang bawat tao. Kasi magkaiba ang pananaw. Halimbawa, tulad yung sinasabi ko, sa millennials, pag pinagpagtrabaho mo yung magdamag, nagagalit yan sila. Tama? Pero sa mga tulad ko, edad, mas natutuwa akong magtrabaho magdamag. Okay? So doon pa lang, kung hindi na ganun ang mindsetting mo, hindi tayo magkakasundo. Kaya nga kami nagkakasundo, yung galing Monte hanggang dito, kasi hindi ko sila sinukuan na i-construct. Na ayaw kong ganito. Ito ang gusto ko. So pag gusto mo, katulad yung sa isang company, okay, so tiwala sila na papatulan ko yung kontrata, then naglagay sila ng isang panuntunan na kailangan magdala ng press machine. So, dahil pumirma ka ng kontrata, susunod ka. Naghanap ako ng press machine. Kinumply ko ang kailang pangailangan. Kasi hindi pwedeng mamamasukan ka, hindi mo i-comply ang iyong pagsunod. Kasi ang pinahirapan mo, yung leader mo, plus ikaw din mahirapan. Pansinin mo, ang isang magkapatid pag hindi sila mag-usap. Pansinin mo, ang mag-asawa hindi sila mag-usap. Pansinin mo, ang mag-ina hindi sila mag-usap. Pareho na sila mahirapan. Tama, mali? O, subukan mo na lang. O, ito, dalaga. Mayroon kang boyfriend. Nag-off ng cellphone. Ayaw makipag-usap kasi galit. Kasi may hiningi sa'yo, hindi mo binigay. Ngayon, ikaw ngayon maghabol. Kasi boyfriend mo yan eh. So, mag-off siya ng cellphone. So, ngayon, kung ikaw tuwag, mas matatakot ka. Kung ang boyfriend mo, pag mayroong hiningi na
hindi mo pa kayang ibigay, at nabuisit siya, iwanan mo na. Iwanan mo na. Ibig sabihin, pagdating ng araw, lulukuhin ka yan. Halimbawa, sa isang tauhan mo, utusan mo, mag-uti. Hindi sumunod. Maraming dahilan. Wala. Alisin mo na. Kasi yan, pabigat na yan sa iyong damdamin. Uuwi ka na malungkot. Uuwi ka marami kang tanong. Uuwi ka marami kang inis. Uuwi ka marami kang galit. So, yung pamilya mo wala namang kinalaman sa problema sa iyong pinanggalingan, nadadala mo ang galit sa loob ng bahay. Amen po ba? Amen. Tama ba? Ate, ikaw tayo? Tama? Okay, so, anong gawin? Kung bakit ko kayo pinarating, kung gusto niyo mag-continue, then, magsakripisyo ka as a leader. Ang leader, pag ang pasok mo alas 6, hindi po yan umuwi ng alas 6. Alam mo ba pag leader yan? Uuwi yan ng hating gabi. Halimbawa, leader ako. Yung pangalawang shift, aantayin ko yun. Hindi ko panghinayangin yung oras ko. Ibig sabihin, leader ako. Pero kung ako leader, nauuna pa ko sa tao mag-out, nauuna pa ko sa gate, huwag ka na mag-leader. Mag-step down. Kasi masakit ka sa ulo. Amen po ba? Amen. As a leader, mag-invest ka ng time. Oras. As a leader, mag-invest ka ng tapang. As a leader, mag-invest ka ng sipag. As a leader, mag-invest ka ng ugaling makatao. As a leader, mag-invest ka ng tapang. Kasi may mga tao, hindi susubukin ka kung duwag ka. Ngayon, kung leader ka, hindi mo kinukonstruct yung mga tao mo, that is useless. Amen? Amen. Tandaan nyo, as a leader, para kayo magtagumpay, magtagal, 1, i-educate mo ang mindsetting. Na as a leader, magkaisa kayo sa isang layunin. Lahat aangat, lahat magtagumpay, then lahat gagandang buhay. Okay. So, yung mindsetting. Okay, yung pananaw mo. Then as a leader, i-correct mo ang mali niya. As a leader, advisor ka. As a leader, tatay ka. As a leader, kuya ka. As a leader, nanay ka. Yun ang leader. So, ibig sabihin, pag magkamali yung mga tawad mo, advisean mo. I-correct mo. Gabayan mo. Hindi pwedeng leader ka, ikaw dito, ikaw bahala, hindi mo balikan. Paano kung iba nang ginagawa? Pinadampot mo ng bote, hindi dampot ginto. Pinadampot mo ng basura, ginadampot tanso. Tapos pag nagbulyaso, sasabihin mo, hindi ko kasalanan yan? No. Amen? Amen. Amen po ba? Kasalanan mo yan. Pag ikaw leader, kailangan mayroon kang fighting spirit. Okay? Kapag binangga mo ang isang tao, normal magalit. Pag binangga mo isang tao, normal mainis. Pag binangga mo isang tao, normal umayaw. Minsan ang lahat ng umayaw, hindi naman umaayaw yan, nagpaparinig lang muna. Amen? So ngayon, bilang isang pastor, anong pananagutan ng pastor? Di ba, sinabi ko, di ba, dinistra ko siya, nakadalawang linggo na Nakadalawang linggo siya, bawat gawain inaantok. Dinistra ko siya, tinan mo, dilat-dilat ang mata. Di ba? Kasi ang pinalayas ko, hindi siya. Dalawa lang mo yan, kung lalayas siya, o ang demonyo palalayasin niya. Sabi ko sa'yo, hindi na yan aantok, tinan mo, dilat na. Mahirap makikinig ka ng word of God, nakaganon ka. Tinan mo ano niya. Kasi nga, kasi pinagbigyan ko lang demonyo . Sabi niya, antok siya. Amen! Galit na. Pinagbibigyan ko lang, naka-4 na araw gawain Sabi ko, okay. Hindi na ako nagpigil Talagang nabuisit na din ako Walang ginagawa. Amen. Amen. Sabi ko, lumayas ka din muna. Di lumayas, tingnan mo. Masaya siya. Amen po ba? Amen. So, kung positive, pag negative ka, hindi, nakakahiya naman, sinita ko, aalis ka. Yun ang mahirap i-coach pag negative thinking ang dala mo. Mahirap yan i-coach. Halimbawa, sabihin natin, kayo mga anak ko, sabi ko, Nak, halimbawa, 50 kayo. Bibili kasi tayo ng bahay.
Sa loob ng isang taon, ang ating ulam tatlo lang. Sibuyas, kamatis, talong. Sibuyas, kamatis, talong. Hindi naman lahat ng anak ay susunod eh. Pero ang goal ay bibili tayo ng bahay at lupa. Paano mangyayari yun kung hindi susunod? Ganun lang yung logic dun. Amen? Amen. Sasabi ng Panginoon, pagpapalain ko kayong lahat. Pero tamad ka naman sa gawain ng Panginoon. Kung mayroong pastor dyan, pakicomment. Kung ang isang membro gustong yumaman pero tamad sa gawain, hindi yan ipapagkaloob ng Diyos. Kahit malakas pa mag-praise the Lord yan, malakas pa mag-amen yan. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Pero pag ang isang tao gustong umunlad, matyaga siya sa gawain ng Panginoon. Gustong yumaman, pero nagpapayaman ang salita ng Diyos. Gustong magtagumpay, pero inaayos niya ang kanyang communication sa likod niya. Uunlad ng tao na yan. Pagpapalain ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. So tingnan nyo na, balikan nyo muna. Yung mga tao ba ninyo may galit sa inyo, then ikaw bumaba, ikaw leader, ikaw magpapakumbaba. Simple naman, ayusin ang likod eh. Alam mo ba yung mga tao, madaling ayusin yan. Based sa aking karanasan as a leader, madaling ayusin yan. Yung buong sweldo mo, hindi ibigay. Maghanda ka ng kalahati. Okay? Maghanda ka, pakainin mo sila. Okay? So, paglabas nila doon sa session hall, okay? Yung kalahati, binili mo ang pagkain, yung kalahati, bibilangan mo ng sobre. Okay? Paglabas nila ito. Lahat ng mali mo, makakalimutan nila. Bukas, pag utos ka, susunod na yan. Eh masama, may mga leader. Sa halip siya yung magbigay, siya pa pinapakain. Amen? Paano maging malapit yung tao mo sa'yo? Na ang mga tao mo ay iyong isahan. As a leader, di ba ikaw isahan? Okay lang yun. As a leader, okay lang yun na ikaw hinga ng tulong? Okay lang yun. As a leader, ikaw yung hiraman? Okay lang yun. Hindi yung leader, ikaw yung manghiram sa kanya, ikaw yung tulungan nila. Anong kwentang leader? Amen po ba? Amen. Okay, so ulitin ko, ang equal opportunity na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Then, be careful kasi ang nagpapabagsak sa atin bilang isang makadiyos, bilang isang leader, bilang isang tao, bilang isang trabahante, bilang isang manager, bilang isang supervisor, bilang isang nanunungkulan, ang malimit ang nagpapabagsak sa atin, yung maling ugaling pinanggigalingan natin. Yun ang nagpapabagsak sa atin. Tatandaan mo kaibigan, ang Panginoon ganun din eh.